Hello mga boss, shout out po sa inyo lahat. Ngayon mga boss, nandito na naman tayo sa melonan ni Danny Boy. At nagpa-transplant siya ng kanyang melon. Bago lahat mga boss, shout out nga pala kay Ma'am Lorene Pindon at kay Ma'am Lucia dyan sa Iloilo. Ma'am, kumusta po kayo lahat? Tuloy lang nyo lang po ang pagpaganda ninyo. At lalo nga kayong gumaganda eh. Shout out kay Ma'am Loren eh. So ngayon nga mga boss, ito sila Danny Boy oh. Nagbaba sila ng punla. Hinakot nila yung punla niya milon. Dinadala dito sa taniman. Inakarga sa tricycle. Ito mga boss yung area na pagtataniman ni Danny Boy ng melon. Ang variety mga boss, sweet melon ng Nunyo Seeds. Itong area mga boss, ito yung pinag-anihan ng palay last week. So pagkatapos harvester ng palay dito sa bukid, ang ginawa dito, pinarotobator at nilagyan ng mga kanal, gumawa ng mga plat. Pagkatapos gawa ng mga plat, ayun, tinakpan ng plastic mulch at tatamnan ng melon. At ngayon nga, nagpa-transplant na siya nitong kanyang sweet melon. So dito mga boss at lapitan natin itong mga tao niya na nagtatanim kung paano ba yung ginagawa nilang pagtanim ng melon. Maputik mga boss yung plat na yan na may plastic mulch na nakataklob. Maputik po sa loob yan. Kasi nirotobator yan, may tubig ang bukid. Hindi naman kasi pwedeng i-rotobator yan ng tuyo kasi dito sa amin nga nagtag-ulanan. Kailangan naman namin ulan ay maputik natural yung lupa. Kaya kailangan patubigan para ma-rotobator. Kasi kung hindi patubigan malagkit naman, hindi naman pwedeng ma-rotobator. Didikit doon yan sa blade ng rotobator, hindi siya mabungkal na maayos. Sweet melon mga boss ng Nunyo Seeds. Ang variety. Ito mga boss, sundan natin itong nagbubutas. Binubutasan mga boss yung putik na paglalagyan ng punla ng melon. Gumamit siya ng plastic. Yan o, tinutusok niya sa putik para magkaroon ng butas na paglalagyan ng punla. Yan, putik yan mga boss. Kita-kita nyo putik yan. Ayan o. Yan, tinutusok niya ng plastic para magkaroon ng butas. Para sakto lang yung punla dyan ng melon pag binaba dyan. Saktong-sakto lang. So mabubuhay mga boss yan kahit maputik. Kasi matibay naman yung melon sa putik. Hindi naman yan siya basta-basta na mamatay. Nabubuhay naman talaga yan. At yung ganyang practice matagal nang ginagawa dito sa amin ng mga melon farmers yan. Kung ito mga boss, ang area nito, sabi ni Danny Boy, 1 hectare lang daw ito sabi niya. Maliit lang to. Hindi siya gaanong nagtanim ng malawak ngayon. Kasi may sili pa siyang alaga. Bagay, may mga tao naman siyang ginagamit ng mga arawan. So ganyan mga boss ang style ni Danny Boy. Pinabubutasan niya muna yung putik. Pagkatapos butas ng plastic, mayroon naman magbubutas ng putik para paglalagyan ng punla. At dyan sa butas na yan, dyan naman ihulog yung punla mamaya. Yung mga nagtatanim. Ang melon mga boss, sa mga baguhan, ang melon 10 days to 15 days after sowing ng seeds. So pwede siya i-transplant. Ibig sabihin, mula pagkalagay ng buto sa seedling tray, o 10 araw lang hanggang 15 araw, pwede na siyang ilipat tanim. So depende mga boss sa tubo at arangkada ng punla kung gaano siya kabilis lumaki. Katulad dito kay Danny Boy, ano pala ito siya, 10 days pa lang ito after sowing. So ngayon i-transplant niya na kasi malaki na, maganda yung bulas ng punla niya, arangkada, mabilis lumaki. Kung minsan naman ang iba inaabot ng 15 days, minsan 13 days. Depende mga boss sa arangkada ng punla kung maganda yung arangkada ng tubo niya. Yan mga boss nagbubutas sila. Putik mga boss nagbubutasan nila yung putik oh. Yung paglalagyan ng punla ng melon. Tingnan niyo mga boss yung kanal oh, may talagang putik na putik, may tubig. Kasi nga pinatubigan to bago siya ni-rotobator Ganyan kasi ginagawa dito sa amin ng mga
nagtatanim ng milon sa pinag-anihan ng palay, milon o kaya pakwan. Ang iba naman hindi na yan niro-rotovator, kakanalan lang yan sa araro ng kalabaw kung minsan yung iba. Ito kadali naman, pero rotovator niya para maginhawa magawa ng plat at magawa ng kanal. Para dakot-dakot lang ng kamay yan, makakabuo na ng kanal at saka ng plat. So ikot pa mga boss at lalapitan ko itong mga tao niyang nagtatanim ng punla ng milon. Sila mga nagtatanim na sila. Marami rin itong mga tao niya nagtatanim. 10 daw ito sabi niya. So tamang-tama lang ito. Bago magtanghalian, itapos na ito mga bossing. Mabilis lang ito itanim at saka yung mga tao dito sa amin sanay magtanim naman sila. Mabilis sila magtanim ng ng milon. Sandal lang nila ito taniman. Ayan mga boss, oh, putik, may tubig. Yan, oh. Diba? Ganyan dito mga boss ang pagtanim ng milon sa Nueva Ecija. Ganyan ang ginagawa nila. Diyan sa pinag-anihan ng palay. Ayan, oh, putik. Kasi last week na ito inani ang palay dito eh. Pagkaani sabay pinarotovator at sinabay na ng dinakot na ng mga tao yung yung putik para tumaas yung plat at makagawa sila ng kanal. Kaya ganyan yung niyan, itsura niyan. So next, balik ko dito mga boss. Pag pag nagpataba dito, balikan ko ito mga boss ha. Meron din kasi tayo mga viewers na nanonood tungkol naman sa milon. Kung paano raw yung pagtanim ng milon. So ito ganito mga boss yung yung format ng plat sa pagtatanim ng milon. Ganyan ang ginagawa nila. So hindi naman pare-pareho mga boss ang diskarte ng bawat planters. May mga farmers naman na iba naman diskarte sa pagtanim. Dito sa amin ganito yung karamihan ginagawa ng mga nagtatanim ng milon or pakwan sa pinag-anihan ng palay. Ang maturity mga boss ng sweet melon 60 to 65 days mag-harvest ka na ng unang bunga. So kalimitan sa amin 60 days. Depende sa pag-aalaga. Kung minsan yung iba, minsan hindi pa umabot ng 60 days, nag-harvest na ng unang bunga. So ganyan lang mga boss kadali hintayin ang melon at ganun lang kaikli ang maturity ng sweet melon. So yan sa mga boss at na baguhan na gusto mag-try ng melon. Ito mga boss, ang pagtanim ng melon, medyo may kabigatan ang gastos nito. Unang-una, mahal ang binhi ang sweet melon. Medyo may kamahalan ang seeds ng sweet melon. Pangalawa, magastos ito mga boss sa pesticide, lalo sa fungicide at insecticide. Kasi hindi naman ito siya pwedeng isprayin ng mga ordinaryong fungicide lang at hindi naman kakayanin yung fungus na tumatama rito. Lalo na ngayong dawn mildew pagka tumatama. So medyo may kamahalan yung mga fungicide na ginagamit dito. At saka siyempre, yung labor sa tao sa pagtrabaho. At madalas mga boss ang pag-spray nito, hindi katulad dito ng ibang tanim. Ito madalas. Kung minsan 2 beses sa linggo ang pag-spray dito nila. So ganun ka sila alagaan itong milon. Kasi pag tinamaan yung dahon nito ng downy mildew ay nako pahirapan. Mahirap siya kontrolin pag hindi wasto yung ginagamit na fungicide. So ayan mga boss, ganyan lang sila magtanim mo ng milon. Napakasimple. Kung panoorin lang natin simple lang. Diba? Kaginhawa lang napaka-basic ng pagtanim ng milon. Kaso lang, pag naitanim mo yan, medyo sa pag-alaga, medyo masila siya alagaan lang. Hindi siya katulad ng ibang pananim na basta nilagyan mo ng pataba ay gano'n na lang, na-spray mo paminsan-minsan, okay na. Itong milon hindi gano'n. Kailangan dito ang talagang nakasubaybay ka at ang pag-spray madalas. Kaya magastos ito, malaki ang nagiging gastos. Sa 1 hektar na milon, abot na ng 100k yan, mahigit pa. Ang maging gastos niyan.